Magandang umaga mga lods. Ito na naman tayo. Testing na naman tayo. May nag-request kasi sa atin kung yung Johnson natin, Johnson 5,000 watts, kung kaya ba raw ang water pump, 1 HP na water pump. So, mag-test tayo ngayon. Subukan natin. Buti nahanap ko pa yung luma nating water pump. Kasi before audit, sa amin, tumama, may water pump kami. Kaso pagkatapos ng audit, pinalitan namin. So, nahanap ko. Ito yun, yun. Gumagana pa rin to. 1 HP na water pump. Nilinisan ko kasi tinambak na. Pero, hindi natin yan hindi natin yan ganahin ng matagal. Hindi natin ibabad yung water pump natin kasi masisira. Even though sira na to, I don't know kung sira to, basta wag lang nating sirain pa. Kaya testing na lang natin. Testing natin kung ilang wattage yung unang on or yung pag-on talaga ng water pump. Kasi sabi nila, pag i-on mo yung water pump, times 3 or times 5 pa ata yung wattage niya. Kaya sa mga Zamdon, yung Zamdon 1 kilowatt, hindi talaga napapagana yung water pump o hindi kaya ng Zamdon 1 kilowatt. Kaya try natin dito sa 5,000 Johnson 5,000. Mumurahin lang to. Kasi pag bumili kayo ng 5,000 or 5 kilowatt na Zamdon, mahal-mahal din yun. I don't know kung abot ba ng 40k. Basta nasa 30 to 40k. Kasi yung 3 kilowatt, nasa 14 to 17k. 3 kilowatt ng Zamdon. Pero kayang-kaya nito, yung Zamdon. Pero much better pag mga ganito, yung 5 kilowatt na Zamdon. So, dahil wala tayong Zamdon, so Johnson sa atin, yung Chinese brand, yung mumurahin lang. 7,500 to 8,500 lang. Depende sa store. So, try natin. Hindi na natin patagalin. At saka maraming salamat naman sa mga nanonood. Pwede namang pahingi ng share at saka subscribe ng channel natin at saka like ng video. Okay, maraming salamat. So ito yung lumang 1 HP na water pump natin. 100% ako, gagana pa to mga lods. So ito yung gagamitin natin i-try. Buti may nakita ako. May nag-request din sa atin kung gagana ba raw ng inverter natin dito sa water pump. Pero paganahin natin hindi na lang natin ibabad. Siguro mga 30 seconds siguro. Kasi masisira yung natin, yung makina natin. Kasi walang tubig na hinihigop. Ang importante lang dyan, makikita natin kung ilang wattage yung unang on. Dyan, may display lang tayo, dalawa. And then, dito natin isasaksak. So, naka-red yan. So, bypass natin yan. Yung gumagana sa atin dito muna, yung Soleco or grid. Baka mag-overload pag sinabayan ko ng ng water pump. So, dito muna tayo. Diyan lang. Diyan tayo gagamit ng water pump. Kasi diyan, always solar yan. Naka-bypass yan dun. Walang itiis yan. So, solar yan palagi. And then, yung battery natin, nasa 65%. 65%. And then, 25.7 volts. So, medyo mainit ngayon. Naka-harvest naman tayo ng 12.4. So, paganahin na natin. Okay. So, saksak natin dito sa natin diyan, saksakan. Okay, yan, nakasaksak na. So 0 pa yung wattage natin. So try natin kung ilan ba yung unang water pump natin. Okay, 1, 2, 3, go. Yun, kita nyo. Okay, off muna natin. So, balik 0. So, try natin. 1, 2.
So, pumapalo ng 600, 400, 600. Pero after few seconds, nasa 248 dito sa kabila. Sa kabila naman, 230. So, 200 watts lang pala to. Oh. So, yan. Gumagana, gumagana. Pero di natin ibabad ha. Oh. So, try natin ulit. One more. Yun. Grabe. Dito muna na tayo. So, ilang wattage? So, maabot ng 1,000 mahigit. 1,000 mahigit dyan. Dito sa kabila, 900. So, pumapalo sa 1,000 to 900. And then, after a few seconds, mga 15 seconds siguro, magiging 2,000. 200. Magiging 200 na lang. So, one more. Yun, yun. Okay. Yan. Yan. Okay. So, kung may nagtatanong na gumagana ba talaga ang water pump sa 5,000 watts na Jenson, kayang-kaya pa rin. Oo. Kayang-kaya natin. Kayang-kaya dito sa torture test ng ating Jenson 5,000 watts. Marami na akong torture test na ginagawa dito. Yung mabibigat na load. Tinitingnan natin kung kaya ba. Pero, iwan ko lang kung tatagal. Tatagal yung Jenson. Pero sa ngayon, working pa siya. Pero pag may water pump ka, siguro much better na gaya sa akin, 24 system naman to. Yan 24, 5,000 watts, 24 system. So, much better na may 100 EH na battery ka. Para kayang-kaya nito. So, yun lang mga lods, yung test natin. Nasa 200. Yung unang-una natin is 1,900 to 1,000. So, after few seconds, nagiging 200 lang siya. Pero, walang tubig yun. So, kung may tubig, siguro yun, tataas pa yung wattage. Siguro abot pa yun ng 350 to 500. I don't know. Depende sa tubo. Kasi pag mataas yung tubo, so nangangailangan ng mataas na puwersa rin. So, kung nangangailangan ng mataas na puwersa or paghigop, so nag-need din ng mataas na current. Tataas yung current. So, kung tataas yung current, dahil ang current is directly proportion sa wattage, so tataas din yung wattage. So, yun lang. Pero kung tatanungin nyo kung gagana, yun, gumagana. Pero kung makapaghigop pa, 100% pa rin ako makapaghigop yan. Kasi nasa 200 lang yung ano niya, yung wattage niya without water. Sa walang water na hinihigop mga loads. So, yun lang. Sana may nakukuha kayong info doon sa tinetest natin. Madaling konting video natin or sa maliit na oras na test natin. Okay, maraming salamat loads. So mga loads, kayang-kaya yung water pump sa Jenson natin. So, kung hindi naman matagal, siguro hindi matagal yung paggamit nyo ng water pump, sabihin na lang natin 15 to 20 minutes, pwede na rin yung battery na for 3H, 24 volt system. Pero kung aabot siguro ng 1 hour to 2 hours yung paggamit nyo ng water pump, so much better to have 24 volt system na 100 EH. Pero guys, sa akin, halimbawa may naman dyan, iba naman dyan 15 minutes lang, tapos patay ulit, and then pahinga, and then another 15 minutes, pwede na to yung battery natin na 24 volt system na 43 EH. Kayang-kaya mga lods. Walang problema. Okay, kung dumating kayo sa puntong to mga lods, maraming salamat sa
panood ng video na to. Mahingi naman ng subscribe at saka like at saka share ng mga videos natin kung gusto niyo. Okay, maraming salamat. Bye bye.